dapat na siya sumipot at mag-oath at magsalita at mag-explica kasi lahat ng mga opisyalis niya siya lang yata may alam kung ano nangyari sa mga pondo kaya dapat siya lang mag-explica. Huwag na lang niyang bigay sa mga officials ng OVP. Ang topic natin po ngayon ay yung recent interview ni Speaker Martin Romualdez with IBC 13 at yung sinasabi niya tungkol sa KVP Inday. We'll play it for you in a bit. In the meantime, magandang gabi. Huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Okay. Hi, dun sa mga nasa TikTok, para dun sa TikTokers, please take note of kung ano yung gift goals natin for today and what you get at the end of it. Okay. Gandang gabi po kay Kapitan Dawi, long time no hear. Tapos, hi kay Bobby, kay Benji, Alex, Vince. Alright. Let's get started dun sa sa topic natin for today. Saan siya? Ito ba yan? Yep, not this one. Wait, bakit wala? Hindi lang po, inaayos lang po natin yung yun. Okay, wala pa siyang We'll start it over. Wala pa siyang audio. Saglit lang ha. Alright. This is a 20... dapat na siya sumipot at mag-oath at ulit. dapat na siya sumipot at mag-oath at magsalita at mag-explica kasi lahat ng mga opisyalis niya siya lang yata may alam kung ano nangyari sa mga pondo kaya dapat siya lang mag-explica. Huwag na lang niyang bigay sa mga officials ng OVP. Dapat na siya sumipot at mag-oath at magsalita at mag-explica kasi lahat ng mga opisyalis niya siya lang yata may alam kung ano nangyari sa mga pondo kaya dapat siya lang mag-explica. Huwag na lang niyang bigay sa mga officials ng OVP. Dapat na siya sumipot at mag-oath at magsalita at mag-explica kasi lahat ng mga opisyalis niya siya lang yata may alam kung ano nangyari sa mga pondo kaya dapat siya lang mag-explica. Huwag na lang niyang bigay sa mga officials ng OVP. Okay. Sa umpisa, sa umpisa po, si Speaker Martin, medyo nadulas siya. Sabi siya na lang mag-explika. Pero before that, he was saying parang napapahamak yung mga ulitin natin dapat na siya sumipot at mag-oath at opisyalis niya siya lang yata may alam kung ano nangyari sa mga pondo kaya dapat siya lang mag-explica. Huwag na lang niyang bigay sa mga officials ng OVP. Dapat na siya sumipot at mag-oath at magsalita at mag-explica kasi lahat ng mga opisyalis niya. Okay. So, ini-echo niya po yung linya ng mga kongresista. Dumating siya. Ang sinasabi din nila dapat dumating yung mga special dispersing officers kasi nobody daw knows anything. Bukod pa dyan, parang sinasabi nila is that dapat dumating si VP Inday. Kasi either dun sa Congress sinasabi na instead parang pinapahamak nila yung ni VP Inday daw yung kanyang mga tao by not showing up. Dumadating naman daw yung mga tao niya. And as a result of that ay dinitain pa nila si Attorney Zulaika Lopez. Supposedly for delaying daw or dahil daw nakiusap siya sa COA na wag mo nang i-transmit yung liquidation ng confidential funds until such a time as na-resolve na first yung mga notices of disallowance at saka second dahil mayroong pending case sa Korte Suprema. So what Speaker Martin is doing is ine-echo niya rin yung sinasabi, parang ginagawa ng mga kongresista is iniipit nila yung mga tao ni VP Inday at kitang-kita naman except for for a few of them, yung iba talaga pag sumasagot nanginginig ang boses. So ibig sabihin takot na takot sila. Tapos parang pinapalabas ng mga kongresista is that ayan yung boss nyo, kayo yung nandito ngayon. 'Di ba? Imbis na siya yung dumadating. Now why is this wrong?
Okay? Generally naman talaga, the head of agency ay wala masyadong kinalaman dun sa mga day-to-day functions. Halimbawa, yung mga minutiae, tinatawag natin, o yung mga detalye ng mga transaksyon, hindi yan, walang kinalaman si VP Inday dyan. Sinabi na nga niya during one of her interviews, ay yung last press conference niya is, hindi naman dumadaan ang mga acknowledgement receipt sa kanya. Hindi naman siya responsible for all of this. Bakit and yet Congress nagpipilit na papuntahin siya. So, but during the time naman na pumunta siya, hindi naman siya pinayagan hindi masyado siyang kinausap, nakaupo lang siya doon, they never even put her under oath. Well, of course, she wasn't under oath kasi nga, a resource person siya. Ang argument niya is that as a resource person, they're only asking me for information, and that information doesn't need to be of a personal nature. Ibig sabihin, hindi ko ito alam in my personal capacity, I know it as an expert. Kasi usually, ang resource persons are there due to their expertise or experience. So, kung sakasakaling through experience, then the question, it could be argued that they can place her under oath, but only for those specific instances. So, gipit-gipit ang ginagawa nila, ipitan. So, what is that? Ano yung ipitan na yan? If it weren't in Congress, then ang mangyayari niyan is grave coercion, di ba? Or coercion. At violation ito ng revised penal code. Yeah. Kapag meron namang pagpipilit na ikaw ay magsinungaling, ito po ay perjury kung natupad yung pagsisinungaling. So, the only conclusion we can make out of this is whatever information comes from people who are coerced into answering is not good information. Of course, minsan meron naman dyan nasasagot dahil sa tindi ng takot, pero yung iba nagkakaroon na ng embellishments dahil sa tindi ng takot. So, no matter what information comes out of that, it still needs to be vetted. Ito sabi ni Jay, sa simpleng salita lang, nauutal pa, alam mo na may tinatanong, hindi maganda o nagsisinungaling lang. So, the other thing that we noticed, of course, Speaker Martin will reiterate what his congressmen are saying. Hindi naman pwede siyang lumihis doon sa mga yon kasi that would mean, hindi mo sinuportahan yung mga yon. But have you noticed what he looks like? Tingnan mo, medyo, teka, haayusin natin. Tingnan nyo, parang, but he doesn't look well. He looks really tired. Siya lang yata may alam kung ano nangyari sa mga pondo kaya dapat siya lang mag-explica. Huwag na yung... Did you notice the dark circles under his eyes? Did you notice? Medyo bloated. He has really dark circles under his eyes. Hindi na yata nakakatulog si Speaker. Bakit kaya? I wonder what's keeping him up at night. Ano kaya ang wino-worry niya? Diba? Hindi, napansin nyo? He looks really awful here. Sabi ni Ma'am Cor, strategy na nila yon, tanggihan, pero plano nila na paalisin si VP Sara. Oo, actually ilang beses sinabi ng mga kongresista na we're not here to bakit kayo matatakot? Wala namang kami dito to blame you or to find fault with you. We just need the information, ganun. Sabi niya, bakit di maintindihan magsalita si Tambi? Aba, maybe I don't know if it's a speech defect or maybe he's tired. Yan. Bakit po hindi he looks tired, 'di ba? He looks like ang itim sa ilalim ng mata niya. So hindi na yan skincare eh. Na yan, issue na talaga yan with baka kulang sa tulog, kulang sa I wonder what he's worried about. Sabi ni Maton, halatang may binabasa si Castro, mukhang binigyan ng script. So, my point in pointing this out is, why do you coerce your witnesses? So, alam natin, di ba, si Garma, halimbawa, nung una ayaw mag-testify, tapos she was always claiming one thing or another, pwede ba, huwag niyo na akong tanungin sa ganyan. And then later on, na-detain siya, if I'm not mistaken, sa city jail. And then after one night, tinakot talaga siya dahil umiiyak na siya during the hearings. And then after that, sabi, sige, ililipat ka namin sa Congress. And then suddenly, she was very, very cooperative. So, anong iisipin natin? Hindi ba parang coerced or influenced ang kanyang mga sinasabi as a result of this? Yung congressman kasi, have you noticed, pag si Congressman Jay Conggun, halimbawa, nagtatanong, parating nakaganon siya.
parati ka naman ganyan eh. Di ba? Parang, ano, tinanong ka lang eh. Hindi, yung tinatanong ko lang, ganito. He's always angry at the witness. He's always hostile. So, para sa akin, hindi na yan, kumbaga, unruly behavior na yan. You don't treat people like that. You don't, particularly if you claim to represent the people, you claim to represent the interests of the people, tapos ganyan ka magsalita, hindi naman yata tama, di ba? Sabi ni Awi, I really hope he looks tired of doing these things. His evil deeds are keeping him up at night. Maybe he's pressured. One of my theories, and my favorite one, is that marami talaga silang inasahan under the Biden administration. Hindi pa yan sila, they have not looked okay since lumabas yung balita na nanalo si Trump. Now, I'm not saying that there's reason for us to hope on the US side. Any US president will act in the US's interests. But why is the president and the House Speaker always so worried nowadays? Hindi naman nagbago. Nagre-resist pa rin naman tayo. Nagre-resist pa rin si VP Inday. Although, she has not even been vocal lately. Or it's also possible na na it was the House hearing that they feel had gotten out of hand, and now that that so many of our personnel in the uniformed services are becoming a little more outspoken, then it might also be these things that they're worried about. Okay. So, Ethel Perez says, pinipilit ni Tamba na magsalita si VP sa Confi para makasuhan kasi yan lang ang pag-asa nilang makasuhan. Not for public consumption ang topic na Confi, at kung kumagat si VP, bingo na sila. So, ganito din yun eh. You're right. You're actually right. They're trying to get, parang Sunny Trillanes School of Investigation yan. Gusto mong kasuhan yung tao, pero wala kang ebidensya. Pipilitin mo yung tao na inaakusahan mo mag-provide ng ebidensya. So, if Congress is doing this and Speaker Martin is allowing his congressmen to do this, tama ba na tuloy-tuloy pa rin siya maging leader? Kasi in the end, that's what this is about, di ba? Nag-umpisa itong lahat ng gulo na to, napilitan magsalita si Presidente Duterte because, di ba? Because they tried, there was an obvious ploy to try to change the Constitution. And then nakita na nga, maliwanag the way they have been maltreating or mistreating VP Inday. Alam ko yan that they had been mistreating her even before. It became obvious na lang to the public later on nung meron ng mga isnaban, meron ng yung mga nagsasagot siya sa Kongreso at sa Senado tungkol sa confidential funds, which in 2022 the President's office released to her office. Ngayon, ibig sabihin yan, the OP signed on dun sa kagustuhan ni VP. O sige, kailangan nyo, you need something, you need funding for this or that activities, for confidential activities, sige, bigyan kita. OP initially released it. In 2023, meron na, pinagbigyan na siya ng Kongreso, binigay na yan, and hindi pa ng 2023, I think, saan ba nanggaling yun sa 2023? Unless na-include nila, wala yan sa National Endowment Fund. But by 2024, nasa NEP na yan. So kung 2023, hindi yan binigay through the budget, it would still have been released by the Office of the President. They would have sourced funding for her. Kasi, at the time, I remember that the President would have given her anything she wanted or needed. Kasi nga nararamdaman pa nila yung gratitude. Yun po yung maliwanag na nakikita doon sa actions ng presidente. Even for example, during shortly after inauguration, nakikita na natin na the president, in organizing his cabinet, was giving VP whatever she wanted, pero nung umpisa pa lang nakita natin, hindi pwede yung defense. O di sige, doon siya, binigay sa kanya yung pinaka-problematic na department. And, well, she never complained. But in order for her to undertake that, she required it was needed, yung confi funds. So they made sure that she would get it. So, yung National Endowment Fund, presidente pumipirma niyan. Nire-recommenda yan ng DBM. At hindi marirekomenda yan ng DBM. Even if DBM recommended that, kung hindi yan pinayagan ng presidente, hindi yan makukuha. Feeling Connie says, wala po bang pwedeng ikaso sa mga congressman na yan sa pag-abuse ng power nila? Okay, this is an often repeated question. I keep saying that you're asking this because you're looking to a legal solution. There are two
possibilities here, a legal solution or a political one. Naghahanap kayo ng legal because it doesn't require you to move, di ba? But the answer is really a political solution, either elections o magrarally or both. Because the legal solution, you will come up with one of the biggest walls of all. Harang. Ano yung pinakamalaking harang? Yung parliamentary immunity nila. Oh. Now, may mga instances na hindi applicable yung parliamentary immunity. So, titignan nyo pa, ano yung mga instances na meron silang mali na ginawa na hindi sila covered ng immunity. So, Juan Santos says, Mark Taguba was convicted on November 18, 2024. The RTC found him and his co-accused guilty of importing 600 kilograms of shabu. Baka nakalimutan na ata ito ng Congress, who accused Paulo and Carpio on the drug shipment. So, totoo naman yun. Si Taguba yung convicted. Oh, you mean kasi ginagawa siyang witness. Okay, tama, ginagawa siyang witness, convicted. Doon nga sila mahilig sa mga ganyan eh. Mahilig sila, meron silang kasamahan convicted sa RTC. Meron silang mga witnesses convicted. Si Laila de Lima, alam natin na suddenly nagbaliktaran yung kanyang mga witnesses, 'di ba? Kaya lang siya na-acquit. Sabi ni Leticia, si Colonel Garma nakita naka-check-in sa isang hotel sa Okay, they took her testimony. Binigay yung testimony niya dun sa supposedly ICC officials who are in the Philippines. We already talked about this. Okay? Yun po yung prevailing theory is that she was brought there kaya andun din si Trillanes because he is an interested party in the case. I'm surprised na wala dun si Attorney Conti. But maybe hindi lang siya nakita. Sabi ni Vovo, kaya din hindi nila sila, yung mga Duterte kino-contempt kasi hindi sila mahuhuli sa pagsasalita. Possibly. Sabi ni Benji, he looks tired because all their ploys failed and has backfired. They're running out of ridiculous strategies. Alam nyo, nasa 2023 nasa NEP at GAA na. Okay, which means na pinagbigyan siya talaga. Ganito yan ha. The reason significant na nasa NEP ng 2023 ay dahil wala yan doon sa NEP before kami umupo. Okay, when the Marcos administration came in 2022, wala pa yan. So that was included. Okay, or dinagdagan. Because in 2022, nag-release din ng pondo, tapos 2023 nag-release din. We are supposed to be bound by the NEP of the previous administration. Pero nadagdagan pa rin. Hindi siya, nasa NEP ba siya ng 2023 o nasa GAA siya? So there's a difference ha, kasi wala yan originally sa NEP. Ibig sabihin, ang presidente was on board. Not just on board, but as the DBM recommended it, which means that required discussion, which means imposibleng bulag ang presidente tungkol dyan. Itim na baka mo sa paligid ng mata ni Tamba. Ganun talaga mata ng kadiliman at kasamaan, di makatulog. Kulelat pa rin sa surveys versus VP Sara. Ay, oo, that's another thing that he could be having sleepless nights about. Kulelat sa surveys kahit unlimited ayuda na. Taong bayan, VP Sara ang gusto. Ano po yung appeal ni Castro? Is it for reconsideration? Convicted na siya eh. What do you mean? An appeal and reconsideration are two different things. So, yes, it is on appeal because then, if she is not on appeal, and pwede rin naman pala, kung naka-motion for reconsideration, she would still be entitled to her bail that she filed. So, pwedeng convicted ka, file ka ng motion for reconsideration. A motion for reconsideration will stay, meaning isususpend niya yung validity ng decision until the motion for reconsideration has been decided by the court. If not, if she appealed it, then she could have filed for bail pending appeal, which is allowed under Rule 114, I think Section 5 of the Rules of Court. It's discretionary on the judge depending on the possibility of the person being a flight risk or not.
Please ask questions in relation to the topic, ha? At saka para dun sa mga bago dito, hindi po ako sumasagot ng katanungan tungkol sa mga pribado ninyong kaso. Kasi lalong-lalo na kung mayroon kayong abogado, hindi fair yan sa abogado ninyo at bawal po yan sa amin. Sabi ni Sweet Dreams, Manileños are very offended when the Quadcom congressmen are referred to as representatives because they definitely do not and will never represent our authentic love for our country and for the Dutertes. It seems that's what Surigao Nons also feel about their congressman. Sabi ni Tinkiana, do you think that this confi was given to VP for the purpose of destroying VP, pre-planned to remove her in power? No. You know, I don't think they're not the types who think that far in advance. Hindi. Na sinuwerte sila dyan. Or, you know, it's not rocket science kasi. Gusto nilang, nakita nila, ang nagpasimuno niyan, yung mga kaliwa, because they were the ones who were very, very worried about these confi funds, which could be used para madistrongka yung kanilang mga recruitment methods among high schoolers or even those who are older. So, no, I don't agree that this was a pre-planned move because I know how they think. They're not that, kumbaga, hindi yan pain. BBM really wanted to show his gratitude nung umpisa. And then parang after a month or two, naubos na lahat ng mga pretensions na yon. Well, he really was pretending kung sakasakali. Either he was very convinced that he was grateful or that he was pretending to be grateful. Pero ang alam ko, hindi yan, it did not, from where I sat before, did not look like they knew they knew that they could use this. Sabi ni Skylight, sabi ni Attorney Libayan, di daw maganda i-reason out na gastusin sa mga ikling gastusin yung CF kahit binigyan lang ang OP ng 16 days para dapat daw isoli yun sa Treasury Fund. Eh, sino may sabing ginastos yun in 16 days? At bakit nyo dinadala ang mga argumento ni Attorney Libayan dito? If you want to, you can watch his vlogs. Hindi ko naman siya inaaway. Bakit gusto nyo kaming mag-away? Ramiel says, congressmen and women, by the way as a matter of fact, okay? Sa Code of Ethics ng mga abogado, bawal po kami to pick fights with each other. Kaya hindi ko ginagawa yan. Huwag niyo naman po kaming pag-awayin. And hindi ba yun yung namin? We don't really, kahit si Attorney Claire, di ko inaaway. Di ako agree, pero hindi ko siya inaaway. And you have also heard our arguments here before. Hindi yan ginastos in 11 days. Hindi yan and furthermore, pag hindi mo rin naman ginastos yun, mananagot ka sa taong bayan, nag-obligate ka ng ganyang pera. You took that out of the available money for goods and services to the public, pero hindi mo gagamitin. Sabi ni Arlie, yung link po galing from Newswatch Pilipinas. The International Criminal Court has issued warrants for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and his former defense chief, as well as for Hamas leader Ibrahim al-Masri for alleged war crimes and crimes against humanity. The incoming national security ni President Trump has announced that they are going to they are reversing the anti-Semitic policies of the Biden administration and will continue to support Israel to the fullest extent. They disagree, not only disagree, but they find that the ICC is ridiculous for doing this and will not only will not support it, but will actively support Israel. So I don't know what your question is anymore. Kasi binigyan mo na lang ako ng antecedent, wala naman tanong. Real SSMFI says, may itatanong lang po ako. Si Franz Castro ay isang convicted. Bakit po? Okay, frequently asked question. Hindi man lang nakulong, samantalang si Kibuloy ay hindi pa convicted pero nakakulong na. Okay, it depends. Unang-una, yung kaso ni Franz Castro ay bailable. So habang nagta-trial siya noon, on bail siya. If nag-file siya ng motion for reconsideration, tuloy pa rin yung bail niya. Kung in-appeal niya to a higher court, she could have applied for bail pending appeal. So, kung si Pastor Kibuloy, the only reason he would still be continuing in detention is kung hindi bailable yung crime niya. Yung ina-accuse sa kanya. Una pa lang duda na ako kay Garma, di ko nga tinuloy yung pag-view ng mga hearing niya sa Congress kasi duda na akong bumabalik dito. Well, I agree, nagkaduda-duna naman talaga siya. And nagdududa ako sa paliktaran yung dagdag ng affidavit, not necessarily magkakatugma. Bakit po na-contempt si Attorney Lopez samantalang convicted si Congress? Wala pong kinalaman yan. Okay, first of all, misconceptions. Unahan ko na po kayo. Number 1 misconception.
sabi nila convicted daw ay nagpakulong sa isang abogado. Hindi po exempted ang abogado from being found in contempt. Wala pong exemption na ganun. Pero I disagree with Congress na contemptible behavior yung ginawa ni Attorney Lopez by asking the COA not to forward the confidential liquidation, yung liquidation of the confidential fund. Kasi nga, precisely, number 1, confidential siya. Number 2, apparently it's subject of an ongoing case. And number 3, hindi rin tapos pa yung mga sinasagot nila sa notices of disallowance. So, convicted, yes, si Congresswoman Franz Castro, pero convicted pa lang siya sa RTC. So, either she filed a motion for reconsideration or an appeal. Either way, pag may motion for recon o mayroong appeal, hindi po magiging final yung decision ng trial court, lalong-lalo na sa conviction. So, until ma-resolve ba yung motion for recon or yung kanyang appeal, ito po ay hindi final and hindi mo pa rin siya matatawag na convicted na criminal by final judgment. Sa kaalaman ng lahat, magkano ba binabayad ng Quadcom chairman at members ng Quadcom per hearing per day? Ano ba ang valid na na per diem or honorarium? Dati it was 5,000 lang per hearing, pero it could have gone up to about 20,000 per hearing. Hindi ako sure kung ano na po ang rates ngayon. Is it transparent ba ang COA or DBM sa allowance ng chairmanship ng committee? Pwede po ba natin ma-request yan as FOI? Pwede po. Hindi naman po yan confidential. Pwede pa ba daw tumakbo si PRD kasi incumbent lang daw ang hindi pwede? That is a theory. Hindi pa po yan napapatunayan. Si Erap nakatakbo because he was, supposedly, ang claim niya is he's only going to run for the unexpired portion of his term. I think pinayagan siya. Well, pinayagan siya. Si PRD has served his entire term. Ang nakalagay sa saligang batas is cannot stand for re-election. Ang definition ng re-election is to be elected again. At least yun yung prevailing doctrine, to be elected again. Hindi siya re-election siya if you finished your term and then tatakbo ka uli. Ang sinasabi, ang teorya ng iba, re-election only means 2 consecutive terms. Pero since the Constitution is silent, it has to be resolved by the Supreme Court pag tumakbo na siya. Sabi ni Maria Ana Bueno, pwede po bang kasuhan ng resource person ang congressman? Yes po, pwede. Kasi ganun nga po ang ginawa ni Lincoln Ong sa Senado. Sabi ni user 7889, sino po si Mary Grace Piatos? She is a confidential informant. Pero, hindi ibig sabihin nun na that will be her real name. Number 1. Number 2, hindi po yan yung pangalan niya because hindi po yan yung nag-a-appear sa resibo. It says Mary Grace Piatti. So, yung mga sinasabi mo, baka pinagkakalat mo na lang yan in the hopes of trying to embarrass the Vice President. Hindi po mag-work yan. Kasi kitang-kita kahit during the House hearing, kinokorek ng COA yung sinasabi na Piatos nung congressman, pero sabi ng COA lawyer is that it says Piatti. By the way, meron talagang last name na Piatos with a single T. So, bakit may alias as Mary Grace Piatos? Para saan? If you haven't noticed, this is a confidential fund and therefore entitled to confidentiality. In fact, ang sumasalungat, ang nagdi-defeat ng purpose ng confidentiality na yan ay ang Kongreso because under normal circumstances, hindi dapat yan dumalabas. Walang nakalagay doon sa rules na pwede o hindi pwede ang alias. Ang nire-require lang doon sa joint circular is that there is proof of receipt. Sabi ni Sned, bakit si Teves pinatanggal sa Congress ng Ethics di naman convicted? Kasi discretion ng Kongreso kung sino po yung papagalitan nila, sususpindihin nila o tatanggalin. Through the Committee on Ethics. Ibig sabihin, pinulitika siya. In the same way, pinupolitika din nila si Congresswoman Franz Castro. Sabi ni Boracay, kung reaffirmed, hindi reaffirmed kasi hindi pa na-affirm. Judgment na ng RTC kay Castro sa Supreme Court, makukulong ba siya? Yes, kung hindi nila babaguhin yung penalty na pinrescribe ng RTC.
Bakit 11 days lang nagastos yung 125 million? Actually, obligated naman kasi yan. Pero nag-start yung paggamit niyan, you can actually start using not using the fund, but to start incurring expenses before the fund is released. Valid yan in any government agency, pwede po nilang gawin yan. So, kunwari, magre-rent ka, you negotiate na ang bayad will be after so many months. Or, yung pwede ring umutang yung ahensya. Allowed din po yon. So maglalabas ng pera from kung kasi ngayon single fund na ang rules ng Congress ng paggamit ng pondo. Dati kasi you had to open separate accounts for large projects. Hindi mo imimingle yan with the general fund. Ngayon, ina-allow na nila ang single account. And therefore, they can use from the account as long as pupunuin nila ulit with the confidential fund. Or in their case, as kasi late na sila nakapaglabas ng payment, they negotiated, tapos magbabayad sila kung kailan lumabas na yung payment. Ina-allow naman po yon. Ricardo Saranza says, di ba this confidential fund is asked and was handily given by the President upon request? Yes. And this was utilized then. Now, ano na po nangyari? Bakit pilit nilang pinalalabas na mali? Di na nga po inubos. Well, yun na nga. They were questioning it, so she stopped using it and returned it to the Treasury para magamit pa as unprogrammed funds. No. Sabi ni Eris, can't the CSC, the Civil Service Commission, check po Congress's actions of overlapping na sa judiciary? The CSC has no control or supervision over elected officials like the congressman. Like the congressman. Kasi yung local government subject din sila sa CSC, pwede silang masuspindi. Pero ang CSC po, hindi. Even yung mga administrative penalties that are imposed by the ombudsman on congressmen, hindi po kasi sa Committee on Ethics pa rin po yan dadaan. Bakit po iniimbestigan ang mga unexplained wealth hindi po tama yung tanong. Pakiayos po. Violated po ba ang separation of power, executive and judiciary? I think it is possible, pero hindi kasi what they're doing is nagmimistulang judiciary sila. But they don't, ewan ko. It's possible, pero tingin ko analogical nga kasi yan nagmimistula silang judiciary. Ang kailangan kasi para mabigyan ng atensyon yung Korte Suprema is that there is a violation of rights. Sabi ni Yes, di po ba lahat ng congressman may confidential fund? I think it's called a discretionary fund. Posibleng confidential. But I know that Congress has, yung Congress as a body. Sabi ni Arvin, ano po ang pinagkaiba ng witness sa resource person? Kasi di po nag-oath taking si VP Sara sa Congress ng Quadcom. Well, para sa akin, magkaiba kami kasi ng teorya ni VP Sara. So I'm not sure if I'll be the right person to ask. Ricardo Saranza says, dati po Tatay Digong was able to pay and reduce the national debt and our GDP is thriving and met target. Sadly, nagka-pandemic pero still grateful kami kasi we are here po watching your live. Thank you. Bakit hindi po iniimbestigahan ang mga unexplained wealth ni Kimbo at iba pa? Sino po ang ini-expect ninyong mag-imbestiga? Kung Congress yan, of course they will not because colleagues sila. So hindi talaga nila gagawin yon unless another colleague will file an ethics case. Ngayon, kung tatanungin mo kung bakit hindi sila nagfa-file ng ethics case, may bibenta muna ako sa yung bridge. Tulay. Gusto mong bumili? Kasi naman, that's so naive. Asking why they're not filing an ethics case against Franz Castro. Magkakasabwat na nga ang buong Kongreso.